Kawin mo po una ako, Lord, sa aking mga pagkakamali sa isip man, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, ang hindi. Lord, linisin mo po ang aking puso, isipan, upang sa ganun, Panginoon, malaya pong kikilos ang iyong banal na Espiritu. Lord, ano mang gawa ng kaaway ngayon, Panginoon, distraction. Ngayon pa lamang, Lord, tinatalian na po namin sa pangalan mo at itapon doon sa pinakamalalim na dagatan na apoy, Panginoon. Na hindi po siya, Lord God, makapag-distract sa amin, lalo na sa inyong gagamitin lamang na instrumento na magbahagi ng inyong mga salita. Lord Jesus, let your will be done, Panginoon, sa oras nito. Hallelujah. 7 times anointing, Lord God, ang inyong ipagkaloob sa inyong lingkod. At Lord, hallelujah, kung ang salita mo ay rebuke, reproof, encouragement man, Panginoon, buksan mo po ang aming puso spiritual na maunawaan po namin kung ano po ang ibig mong sabihin sa oras nito. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. I claim victory and I claim revival and restoration, Panginoon. Sa mga kapatiran ko, Lord, napapunta pa lamang, Panginoon, ako sa VR. Ipuin mo kanilang mga puso, Panginoon, na magkaroon sila ng desire sa kanilang puso, Lord God, na makadalo sa gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah sa mga kapatiran ko na nandito na sa loob ng VR. Panginoon, huwag mong hayaan na aalis po sila, Lord, na empty. Bagkus aalis po sila, Lord, ng masaya at nang doon ang kagalakan sa kanilang puso, isipan. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan mo. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Hallelujah, mga kapatid. Praise the Lord. Coping with crisis. Isa po ito na isa po itong paalala sa bawat isa sa atin na paano tayo lalakad sa gitna ng kahirapan, no, mga kapatid? Or paano tayo haharap, mga kapatid, sa gitna ng crisis? Amen. Ang Book of Acts, chapter 16, and verse 25, mga kapatid, ito po ay kasaysayan tungkol po sa pagganap ni Apostol Paul bilang ni Paul, mga kapatid, Apostol Pablo. Amen? Hallelujah. Isa po itong nakakamangha na salita, mga kapatid. Even si Apostol Paul, kung makikita natin, mga kapatid, dito na chapter, ay siya po, mga kapatid, ay nagpagaling, naghayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, mga kapatid, ang nangyari sa kanya dahil sa pagpagaling niya sa isang taong napasukan ng demonyo, mga kapatid. Amen? Basahin natin doon sa Acts chapter 20, mga kapatid, 9, praise the Lord. Nasa 16 tayo, no? 16. Amen. Sa Acts 16:24 man tayo, mga kapatid. Kung mababasa natin doon, mga kapatid, na mayroon pong makita natin sa Gawa chapter 16 verse 17 na may sumusunod kay Pablo habang siya'y nagsisigawa ng papagaling ng mga may sakit. Siya po'y may sumusunod kay Pablo at amin at nagsisigawa na sinasabi mga alipin ng kataas-taasan. At sabi doon, mga kapatid, yung taong ito na nagsisipagpangaral sa inyo ng daang ng makakaligtas. Ito po yung sa 18, mga kapatid, na mayroon tayong mababasa dyan at maraming mga araw na ginagawa niya ito. Tatapwat, palibhasa si Pablo ay totoong nabababag o nababagabag. Amen. Ay lumingon siya, dito muna, mga kapatid, dahil talagang si Apostol Paul, mga kapatid, na pansin niya ang isang taong ito na hindi siya mapalagay, no, mga kapatid. Sumusunod, no, ang isang taong may karumal-dumal na espiritu at lahat yun, mga kapatid, kumbaga sa kanila ba, mayroon, di ba sa ngayon, mga kapatid, mayroon po tayong mga tao na mga albularyo. Yun po, mga kapatid, nagpapaalis ng mga, mayroon daw tinatawag, mga kapatid, na may nabarang, mayroong nahiluan. Yan po yung tao na ito, mga kapatid. Amen? And then, sabi niya dito, mga kapatid,
Dahil sa Apostol Paul, mga kapatid, habang nabalisa siya or nababag po siya, mga kapatid, ay lumingon siya at sinabi, sa Espiritu, inuutusan ko sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na lumalabas ka sa kanya at ito'y ay lumabas ng oras din yaon. Amen. Ito po yung pagpagaling ni Apostol Paul sa isang tao na napuspos ng samang espiritu, mga kapatid. Kaya, ang nangyayari, dinadakip po siya, mga kapatid, dito sa book of, o sa chapter, verse 24 to 25 to 26. Ang sabi dito, mga kapatid, no, nung naiharap sa hukuman, sila Pedro at si Silas, hallelujah, ang ginagawa po ng mga taga-saserdote ay sila po'y pinasok, binalhog doon sa kulungan, mga kapatid. At sabi nga doon sa 24 to 26, na nang natanggap nito ng gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kalooban ng bilangguan at piniit ang kaniyang mga paa sa mga pagawaan at datapwat ng maghating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. At sa 26, at kas, kas, kagi, kaginasi, kaginsagisay, nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangag siuga ang mga patibayan at ang bahay bilangguan at pagdakay nabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalakas o nangakalas ang mga gapos ng mga bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakasarap na pagbulay-bulayan ang salita na ito, mga kapatid. At dito po natin nakuha yung ating coping with crisis. Hallelujah. Bilang mananampalataya, sa panahon ngayon, hindi ligid sa atin, mga kapatid, na meron din tayong spiritual crisis, at literal crisis, financial, trabaho, mga kapatid, maliban na lang yung OFW na mga kasambahay katulad ko, kasi every month meron tayong salary, pero sa Pilipinas, ramdam po nila yung crisis. Amen po ba, mga kapatid? Ramdam po nila yung crisis. At ang pag-usapan natin ngayon, mga kapatid, paano tayo haharap pag dumating ang crisis? Paano ba natin, mga kapatid, panatilihin ang ating tunay na relasyon sa pagdating ng crisis? Paano ba tayo manandigan sa salita ng Diyos pagdating ng crisis? Or baka pagdating ng crisis, mga kapatid, puro na lang tayo bagulbol, puro na lang tayo, mga kapatid, pagsisisi, or paano puro na lang tayo, mga kapatid, pagdating ng kasakitan, or mayroon tayong mga sakit na naranasan, o lagi na lang nating sinisisi, buti hindi na lang ako naglingkod sa Diyos, buti hindi na lang ako nagpunta doon sa Zika, buti hindi na lang ako pumunta ng church, ganun ba? Pagharap sa crisis. Dito natin makikita ang tunay na isang Kristiyano na tunay na lumalakad sa Panginoon pagdating sa crisis. Even sa crisis, mga kapatid, no, wala na tayong mabili. Wala na tayong pambili. Wala na tayong tinatawag, mga kapatid, na wala na tayong mahuhugutan pa ng pinansya. Minsan, doon natin mapasok or ang isang tao or literal, or dito muna tayo sa literal, mga kapatid, ang isang tao pag nasa kagitnaan ng kamatayan, no, nasa hospital na, saka pa tumawag ng Panginoon. Saka pa iiyak sa Panginoon. Saka pa maghingi ng second chance, Lord. Second chance muna, Lord, di ba? Ayan po, mga kapatid, real talk po yan sa mga tao, lalo na sa mga Kristohanon na hindi tunay nakakilala sa Diyos. Ba tayo, hindi po tayo dyan nabilong. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Pagharap sa krisis, paano nga ba humarap Silas and si Apostol Paul sa krisis na pinagdaanan nila? Diba? Paano nga nila na harap yun, mga kapatid? Kung titingnan natin ang
ang book or ang scripture na yon, wala po silang ginagawang masama. Amen po ba? Wala silang ginagawang masama. Ang ginawa lang ni Apostol Paul, yung pinapalayas niya, mga kapatid, ang karumaldumal, hallelujah, na espiritu na pumasok sa taong yaon. Ano yung espiritu na yun, mga kapatid? Hallelujah. Yung tao na yun, mga kapatid, napasukan ng masasamang espiritu. Kung mabasa natin sa 16, at nangyari na may kami ang nagsiparoon ng mga mapapanalanginin ay sinalubong kami ng 100 may karumaldumal na espiritu na paghuhula na nagdadala ng maraming pakinabang sa kanya, mga Panginoon, at pamagitan ng paghuhula. Di ba sa panahon ngayon, hanggang ngayon, mga kapatid, meron pa rin mahimalad, meron pa rin tinatawag, mga kapatid, na nang hanggang ngayon hindi yan nawawala, mga kapatid. At baka sasabihin natin na okay lang yan, mga kapatid, hindi po yan mula sa Diyos na tinatawag, mga kapatid. Kaya naawa si Apostol Paul, pinapalayas niya ang espiritu na nandoon po sa isang taong may karumaldumal, hallelujah, na espiritu. Ang sabi ni Apostol Paul, I command thee in the name of Jesus to come out of here. Hallelujah. Pinapalayas lamang ni Apostol Paul, mga kapatid, ang masasamang espiritu sa tao yun na nagpapahirap sa kanya. Di ba, mababasa natin, nababag yung puso ni Apostol Paul, mga kapatid, at siya'y lumingon. Doon niya ni-rebuke niya, mga kapatid, ang masasamang espiritu sa taong yaon. At yun, mga kapatid, napagaling, lumabas ng sa oras na yaon din, mga kapatid. Praise the Lord. And then, ang nangyari, mga kapatid, amen. Kaya doon, wala na daw silang pagkikitaan, no? Kaya hinuli si Silas at si Apostol Paul. At doon na natin nakikita na kahit sila, mga kapatid, wala silang kasalanan, pero nung sila po'y dinakip, mga kapatid, ipinapasok sila sa kalooban ng bilangguan at piniit, hallelujah, ang kanilang mga paa sa mga pagawaan. Ibig sabihin, wala na silang ligtas eh. So, sa literal, mga kapatid, nandoon na yung mga kamay nila. Kung makikita nyo yan, mga kapatid, hallelujah, mayroon doong butas, pinasok doon ang kanilang paa at kamay, mga kapatid. Kung baga makikita natin na wala na siyang kalayaan. Wala na siyang tinatawag, mga kapatid, na wala na silang pag-asa. Pero ang sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, nung sumapit ang hating gabi, mga kapatid, amen, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno na sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. At nung umaawit, mga kapatid, sila Apostol Paul at si Silas, mga kapatid, hallelujah, dumating ang malakas na lindol at ano pa, nangagiba, mga kapatid, yung patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay, nabuksan ang lahat ng pinto at magkalas ang gapos ng bawat isa. Ano nga ba ang makukuha natin sa panahon ngayon, mga kapatid, sa gitna ng crisis? Ano nga ba ang pwede nating ma-apply dito sa ating mga buhay? Kung si Apostol man pinapakinggan ng Panginoon, nung nagpuri siya, nung nanalangin sila, nung umawit sila, hallelujah, si Apostol Paul ang kanyang Panginoon. Ganon din po ang ating Panginoon sa panahon ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Naniniwala ako na ang Diyos ni Apostol Paul at Diyos natin, mga kapatid, hallelujah, pariho lang na Diyos na ating sinasampalatayaan. And I believe, mga kapatid, na kahit anumang krisis mo sa panahon ngayon, krisis ka man sa spiritual, krisis ka man, hallelujah, sa mga literal na bagay, mga kapatid, pag inuuna mo ang Panginoon, hallelujah, lahat na yan, mga kapatid, hallelujah, gigibain yan. Kahit pasabihin mo, wala nang choice, wala na akong kagalingan, wala na akong pag-asa, pero pag ang Diyos, hallelujah, na sinasampalatayahan natin, Diyos ni Sidra, Diyos ni Apostol Paul, mga kapatid, kaya yan, gibain ng Diyos. Hallelujah. Na kahit sabihin natin, mga kapatid, na wala na akong pag-asa.
Amen? Kaya ang ginagawa ni Apostol Paul, mga kapatid, anong sinasabi niya sa 10:5? Hallelujah! Nanalangin. Unang gagawin pala natin, mga kapatid, sa gitna ng krisis o sa gitna ng crisis, hallelujah, mga kapatid, manalangin. Amen? Kasi kadalasan ngayon, pagdating na sa crisis, mga kapatid, anong buhay na mayroon ito? Bakit dumating ako sa crisis na ito? Bakit ganito? Nangangailangan ako ng ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Ganun po ang mundo ngayon, mga kapatid. Sa hindi po mananampalataya. Hallelujah. Pero ang ginagawa nila, ni Apostol Paul, sino kaya dito, mga kapatid? I-ano ko nga, illustrate ko. Kung sino nga dito ang nasa presuhan. Kung sa literal, mga kapatid, tawag pa ba kaya sila ng Panginoon? No, mga kapatid. Pero sila Apostol Paul talagang nandoon yung buo nilang pananampalataya, mga kapatid. Nanalangin sila. Unang-una, ang ginawa nila, hindi sila nagmurmur, mga kapatid. No? Tayo, kumusta? Kung tayo po, mga kapatid, ay nasa bilangguan ng crisis, mga kapatid, ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang ginagawa natin? Ano bang mga moves na kailangan natin ginagawa? Amen? Ang ginagawa nila, Apostol Paul at Silas, mga kapatid, nagsipanalangin sila. Unang-una talaga yung prayer, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Paul, pray without ceasing. Amen? Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, hallelujah, ang ginagawa ni Apostol Paul ay nagsiawit sila ng mga himno sa Diyos. Hallelujah. Kahit nahihirapan sila, umawi sila kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Tayo, mga kapatid, pag nasa kalagitnaan tayo ng pagharap ng crisis, ano bang ginagawa natin? Yung iba tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. Sa gitna, mga kapatid, ng mayroong karamdaman, imbis na mayroong karamdaman, dapat lumapit tayo ng mas malalim pa sa Diyos. Ang iba, mga kapatid, tumatalikod. Kaya salamat sa mga kahit ano pang nangyayari sa atin, nawa hindi mangyari sa atin na talikuran natin si Diyos, ang Diyos, mga kapatid. No? Hallelujah. Unang application, mga kapatid, na makikita natin dito. Number 1, cry to God and for help. Iyak natin sa Panginoon. Kung sa tingin mo wala nang kagalingan yung mga sakit natin, mga kapatid, amen, iiyak natin yan sa Panginoon. No, mga kapatid? Kung sa tingin natin, mga kapatid, sabi ng krisis na ngayon, sobra na, wala na akong mapagkitaan sa pera or mayroon akong pera pero na-scam ako. Hallelujah, maraming mga ganun, mga kapatid. Cry, number 1, cry to God and for help. Iyak natin sa Panginoon. Mga kapatid, Lord, meron akong karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo ako. Doon tayo umiyak sa Diyos, mga kapatid. No, mga kapatid kong mahal, pagharap ng crisis, doon tayo umiyak sa Diyos. Huwag nating talikuran ang Diyos. Na wala na tayong time, wala na tayong time na magpagamit sa Panginoon. Kaya sabi nga doon ni David, mga kapatid, in the book of Psalms, 34 verse 17, mga kapatid, ang sabi niya doon, ang matuwid ay nagsidaing at dinidinig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Wow! Praise the Lord, mga kapatid. Cry to God for help. Ang iba, mahiya tayo umiyak sa Diyos. Nandoon ang blessing ng Diyos sa pag-iyak natin. No, mga kapatid, sabi pa doon sa 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may habag o bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Nakikita natin sila Apostol Paul, niligtas ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? And I believe sa atin din, sa mga taga-Pilipinas, mga kapatid, kung tayo po ngayon ay may mga nasa kalagitnaan tayo ng pagharap ng mga crisis, mga kapatid, wala tayong ibang gawin. Mas lalo tayong manalangin sa Diyos. Mas lalo tayong mag-pray sa Panginoon. Mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Amen? Huwag natin pahirapan ang ating sarili. Dahil kung tayo lang, hindi natin kaya. Isa pa, mga kapatid,
hindi natin kayang harapin ang kahirapan kung wala ang Diyos. Kaya, nandito tayo eh. I-encourage para tayo magpatuloy. Kaya mga kapatid, kung nakakaranas man tayo ngayon mga kapatid ng crisis, hallelujah, anong gawin natin? Number one, cry to God for help. Tulong Lord. Hindi ko nawawaan ang buhay ko Lord. Wala kang ibang lalapitan kapatid. Wala tayong pwedeng mapagkatiwalaan sa mundong ito. Kundi sa Panginoon tayo magtitiwala. Kaya ang sabi nga sa David o ni David mga kapatid, awit chapter 34, ulitin ko, ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng kabaga-bagan. Yan ang promise ng Diyos, mga kapatid. Kasi si David, mga kapatid, sa tuwing siya'y nahirapan, umiyak siya sa Diyos. Sinasabi niya sa Panginoon, mga kapatid, hindi siya tumalikod sa Diyos. Tayo ba, pag mayroon tayong kahirapan, need natin financial, need natin ang kagalingan. Katulad na lang sa ating kapatid no kahapon, ang Diyos po ang maitaas sa kanyang buhay, wala man siya siguro dito, Sister Yasi, mga kapatid. Na habang nasa karamdaman siya mga kapatid, panay siya invite sa kanyang mga friend. Kasi sabi nga niya, hindi ko alam kung kailan ako magtagal dito sa mundo. Mga kapatid, tayo ngayon wala tayong karamdaman. Nagawa ba natin nag-invite tayo? Nagawa ba natin nag-send ng link? Or baka tayo lang dito mga kapatid, hindi man lang tayo nakapag-send sa ating mga friend. Malaya tayo, mga kapatid. Isa yan na maging example sa atin mga kapatid, na wala tayo ngayon, hindi tayo nakakulong. Pero yung iba, mas marami pang time sa makamundong bagay. Mas marami pang time doon sa kalibugan kaysa Panginoon. Pero pagdating ng crisis sa kanyang buhay, nagsisingalo na mga kapatid. Doon na paiyak-iyak. Pero ang Panginoon mga kapatid talagang napaka-faithful niya. Kasi kahit gaano man natin kasama, gaano man dinididman natin ang kanyang mga salita, pero ang Diyos, pag once na makita niya ang isang anak na lumalapit sa Diyos, umiiyak, humihingi ng tulong, nakitaan ng Diyos na nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Ang Diyos, mga kapatid, talagang nandyan talaga ang tulong niya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya lang pala, magtiwala tayo sa Diyos. Kung dumating man ang mga kahirapan o pagharap natin sa kahirapan sa mundong ito, hallelujah mga kapatid. Sabi pa nga sa Matthew 24, ito'y simula pa lang. Diba? Simula pa lang ito mga kapatid. Pero yung iba, talagang nandoon na yung takot nila mga kapatid. Pero kumusta ba ang taga-Jacob? Wala nga, hindi tayo natatakot, tama po ba? Kasi kung natatakot tayo, siguro wala na tayo dito. Yung iba natatakot, kaya magpunta ako ng church ngayon kasi natatakot ako sa mga pangyayari. Amen? Di maganda din yung natakot tayo para magsamba tayo sa Panginoon. Yung iba tumatalikod. Sabi niya, dito ako safe ako pag hindi ako maglingkod sa Diyos. Praise the Lord. Yun ang makikita mo mga kapatid kung sino talaga na being rooted sa salita ng Diyos sa gitna ng crisis. Amen? Kasi maraming tumatalikod eh. Sabi ng Matthew 24 verse 30, yes, 12, mga kapatid. Maraming nanlamig. Ay sabi na doon mga kapatid eh. Pero, ang mananatili hanggang sa wakas, yan lang ang maliligtas mga kapatid. Saan tayo doon? Nagsamba lang ba tayo pag mayong okay ang good ang ating feelings? Ginawa lang ba nating part-time ang Diyos? Okay ako ngayon, sasamba ako sa Diyos. Pero pagdating sa crisis, trabaho ako ngayon. Pagdating sa Sunday, trabaho ako muna ngayon. Hindi naman yan makapagbigay si pastor dyan ng pera sa akin para mapambili ng bigas. Di ba? Marami ngayon mga kapatid na gina-sacrifice nila ang araw ng Sunday. Hindi sila nagsamba. Kasi sabi nila,
Ay, ganito kasi, kailangan ko eh. Narinig ko na rin yan mga kapatid, na kailangan ko talagang magkapera ngayon para may pambili kami. Diba? Doon pa lang sa crisis na yun mga kapatid, hindi na nila napakahirap pa naman ngayon doon sa Pilipinas mga kapatid. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos, kahit sa gitna ng crisis niya, masaya, nanalangin, umaawit sa Diyos. Amen? Kaya sabi nga doon mga kapatid, dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya nawa mga kapatid, araw-araw tayong nagsama dito, nakarutid tayo. Hindi na tayo masyak pagdating sa mga kahirapan. Naging ready tayo. Hindi tayo masyik, mga kapatid. May nag-uusig sa atin, thank you Lord. Dahil alam naman natin na pag uusigin tayo, alam niyo ba kung sinong uusig sa atin? Kapwa pa rin natin mananampalataya. Siyempre, sila din gagamitin yan sila mga kapatid. Pag hindi yan rooted sa paglilingkod sa Diyos. Tapos sabi mo, ninalait ako sa aking kapwa pananampalataya, ayaw ko nang maglingkod. Ako mga kapatid, yan pa lang ha, pag-uusig pa lang yan. Hindi ka pa talaga doon napunta sa prisuhan na wala ka nang, kung tutuusin, physical, wala ka na talang ligtas doon. Amen? Piniit yung paa mo, pati yung kamay mo. Grabe yung bilanggo nila Silas at Apostol Paul, mga kapatid. Kung titingnan natin, ang hirap. Pero tayo, kahirapan lang sa pagdating ng financial. May sakit lang, pero may kamay tayo. May paa tayo, pwede tayo makalakad. Pwede nating gamitin sa anong paraan. Pwede tayong makapaglundag sa Panginoon. Pwede tayong makapagbayaw sa ating mga kamay, pero iilan lang ang makapagtaas ng kamay, mga kapatid, sa church. Iilan lang. Yung iba, nag-observe lang yan sila. Pero at least, nakapag-church pa rin. Sabihin natin, wag na lang talaga tayo mag-church kasi natamaan na ako dito, nag-observe ako. Hindi mga kapatid. Pagtaos puso tayong lumalapit sa Diyos. Amen. Cry to God for help, mga kapatid. Number 2, mga kapatid. Pagharap ng crisis. Number 2, rest in the Lord. Magpahinga tayo doon sa ating Panginoon. Amen. May kapahingaan pala ang mga tao sa gitna ng kahirapan. Bakit kaya, sister, yung ako nagkahirap ako, hindi ako nakapagpahinga? Kasi panay kaisip eh. Ikaw lang kasi yung iniisip mo talaga yung mga problema. Kaya sabi nga sa awit chapter 37, mga kapatid. Verse 7, ang sabi niya doon mga kapatid, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na guminhawa ka sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpangyayari ng masamang kat. Ano daw? Ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Mayroon tayong kapahingaan sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, every time na tayo po mga kapatid ay mayroong mga pagsubukan, manatili tayo sa Diyos. Huwag tayong mawala, mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, susubukin talaga at doon natin makilala kung sino ang totoong naglilingkod sa Diyos. Amen? Totoo na may Kaya, sabi dito mga kapatid, hallelujah, rest in the Lord. Doon tayo magpahinga sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi niya dito mga kapatid, sabi pa niya dito sabi niya sa Isaiah chapter 30, 30 verse 15 mga kapatid. Sabi dito, hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid sa Isaiah chapter 30 verse 15, ang sabi niya dito mga kapatid, basahin natin para malinawan tayo. Okay.
Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos na banal na Israel, sa pagbabalik at sa pagpahinga ay matitiwasay kayo. Sa katahimikan at pagsagana ay magiging ang inyong lakas ay hindi ninyo iniibig. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sa atin mayroon tayong confidence na haharap ngayon sa gitna ng crisis, mga kapatid. No? Dito natin makikita ba? And then, number 3, mga kapatid, mabilis lang ang oras, no? Masinsirang pag-focus sa ating Panginoon. Intently focus on of God. Nandoon yung ating masinsin na pag-focus ba? Focus tayo. Ito yung narinig ko na kahit sa gitna ng kahirapan, nandoon pa rin sila Apostol Paul, nagpuri pa rin sa Panginoon. Na kung tutuusin, yung dalawa nilang paa nakapasok doon sa isang mga kapatid, kumbaga kahoy, at pinasok doon, mga kapatid, talagang wala sila. Pero dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, nag-focus sila, mga kapatid. Anong ginagawa ng Diyos? Tinutulungan sila, mga kapatid. Hindi man masasabi natin grabe ka imposible, no, pero yun talaga ay nangyari, mga kapatid. Kaya I believe sa ating mga buhay, sa ating mga pagdaanan pa, hindi pa natin alam ang bukas natin, ano pa ang haharapin natin, mga kapatid. Manatili tayo sa Diyos. Manatili tayong may takot sa Diyos. Manatili tayong magsamba sa Diyos. Manatili tayong magpuri sa Diyos sa gitna ng kahirapan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil pag once na ginagawa natin ito, patuloy tayong pagpalain sa ating Panginoon. Amen? Sabi pa niya, mga kapatid, ni David, hallelujah, dito sa pagharap ng crisis, mga kapatid, sa number 3, intently focus of God. Psalm 16 verse 8, ang sabi niya, mga kapatid, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Hallelujah. Hindi tayo ma-shaken. Hallelujah. Hindi tayo matitisod. Hindi tayo, mga kapatid, mag-backslide. Kahit gi-backbite man tayo, mga kapatid, gi-prosecute man tayo, sinisiraan ka man, pinagawan ka man ng mga kasalanan na hindi mo ginagawa. Pero dahil nakapokus ka sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo naririnig at patuloy kang masaya. Patuloy tayong masaya na naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya focus lang. Jacob, sa lahat ng mga pastors namin dito, alam kong mayroon kayong kanya-kanyang hinaharap na kahirapan din po. Yes, nakita naming masaya kayo, nagbahagi sa salita ng Diyos, pero deep inside, hallelujah, kumusta? Meron talaga tayong hinaharap ngayon na crisis, mga kapatid. Hindi lang talaga tayo nagsasalita. Pero nakikita natin, nagpupuri pa rin sa Diyos. Makikita mo ang tunay na pagiging Kristiyano, mga kapatid, kahit tinatawanan tayo sa iba. Sabi pa nga, hindi ko makalimutan, sabi ni Pastor, kung tinatawanan kayo sa pagbahagi ninyo sa salita ng Diyos, isipin ninyo na hindi kayo ang tinatawanan. Ang Diyos na ginagamit lang tayo, mga kapatid. Kaya every time natawanan tayo, thank you Lord kasi nakita namin na ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Hindi pala tayo manghina, mga kapatid. Hindi pala tayo aalis sa paglilingkod sa Diyos pagdating sa mga taong nanira sa atin. Minsan lang kasi yung mga kapatid na hindi natin sila kalaban. Pinasukan lang sila ng masamang demonyo Kaya ang gawin natin rebuke natin sila. 'Di ba? Lilipad 'yun, mga kapatid. No, lilipad talaga 'yan, mga kapatid. Kasi maraming panahon ang kaaway pag wala tayo. Hindi tayo dumikit sa presensya ng Diyos. Kaya sabi dito, mga kapatid, intently focus of God. Kung tayo'y mag-focus, ano daw? Aking inilagay na lagi ang Panginoon, sabi ni David, sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan,
hindi ako makikilos. Pag ang Diyos nasa atin, ang pananampalataya natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo ma-shaken. Hindi tayo, hallelujah, ano pang gawa ng kaaway sa atin? Kahit pa close friend po natin yan. Naku mga kapatid, mapagod lang yan. Naku, mapagod lang talaga yan sila. Pag uusig sa'yo, kung nakitaan kang tunay kang naglingkod sa Diyos, umiyak ka doon sa Diyos. Lord, pinagsalitaan ako ng masama sa kasama ko. Lord, tulungan mo ako. Doon tayo iyak sa Diyos. Huwag mong ipakita na umiyak ka sa kanyang harapan. Mas lalo yung mag sa iyo. Tatawanan tayo sa kaaway. No? And then next mga kapatid, number 4, seek assurance in His Word. Saan daw tayo maghanap? Seek assurance in His Word. No? Kung makikita natin sila sa mga kapatid na Apostol Paul, iniisip niya yung mga salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid na magpuri pa rin sila eh. Hallelujah. Kaya sabi nga sa Hebreo mga kapatid, punta tayo sa Hebreo ha. Sabi doon sa Hebreo mga kapatid. Praise God. Hebreo chapter 10, 22 mga kapatid. Ang sabi dito, praise God. Sabi niya sa 22 mga kapatid, tayo'y nagsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Anong gagawin natin mga kapatid? Pag tayo po mga kapatid, seek assurance in His Word. Lumapit tayo sa Diyos. Mag-repent tayo or baka mayroong nakasalin na salisihan na tayo ng tinatawag dito na masamang budhi. Marami nang nakatanim dito sa ating puso, galit, inggit, hindi pagpatawad, sama ng loob. Hallelujah, nandoon na lahat mga kapatid. Kaya ibigay natin sa Diyos. Lord, ito yung nasa puso ko eh. Kaya hindi na makagalaw yung salita ng Diyos sa puso ko, parang empty na. Katulad ng isang tao, isang bata mga kapatid na laging kumakain ng junk foods, wala na yung gana kumain mga kapatid ng mga masustansyang pagkain. Kasi puno na eh. Kaya unang-una, bago tayo lumapit sa Diyos, Lord, linisin mo to. Magpatawad tayo. Ibigay natin sa Diyos. Kasi mga kapatid, iyan po ay naging hindrances sa atin. Na punong-puno tayo ng kabalisahan. No, hindi nagpatawad. Nandoon yung galit sa puso. Nandoon yung sama ng loob. Ilang taon nang dala-dala mga kapatid. Ilang taon na ba dala-dala natin? Yung mga sama natin ng loob mga kapatid. Hanggang ngayon pa ba? Dala pa rin natin. Hanggang mamatay talagang masama yung loob ko sa Kanya. Amen. Yun talaga, dalang-dala mo yan hanggang sa kamatayan mo. Hindi mo talaga na-enjoy yung mga blessing ng Diyos sa'yo. Na imbis na, Lord, harapin kita. Lord, patawarin mo ako. Lord, please, linisin mo ang aking budhi na ito, Panginoon. Yung nagtatanim ako ng galit sa kapwa ko, Panginoon. Kasi mas lalong nagkikrisis ang isang tao pag ang kanyang puso puro galit, inis, tampo, hindi nagpapatawad. Kaya sabi nga dito mga kapatid, na kailangan natong magsilapit tayo na may tapat na puso. Bakit sister? Mayroon bang nagsisimba na hindi tapat na puso? Yes, mayroon. Ginagamit nga yan eh. Naghahayag din niya ng salita eh. Pero ang sabi ng Panginoon mga kapatid, tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Anong tapat na puso? Sa lubos na pamanampalataya na ang ating puso na winiwisikan mula sa isang masamang budhi. Hallelujah! At mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Isipin natin mga kapatid, na meron palang naglilingkod sa Diyos na ang sama-sama. Yes, meron. Kilala natin yan mga kapatid. Pwedeng tayo rin, no, mga kapatid. Kaya ipalinis natin sa Diyos. Kung hanggang ngayon ba mga kapatid, tayo ba ay nababalisa pa rin?
Pero ikaw, kung malinis na yung puso mo, wala ka ng takot sa mga crisis. Wala ka ng takot, wala na kaming bugas mamaya, wala na akong pambayad sa utang, pero may Diyos ako. Nakikita ng Diyos, malinis ang puso nito, hindi ito nababalisa. Kaya pag nakita ng Diyos sa atin na hindi tayo natatakot mawalan ng pinansyal, mas lalo tayong i-bless ng Diyos. At mas lalo tayong gagamitin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Lumalapit lang tayo sa Kanya ng lumalapit tayo na may tapat na puso. Marami ngayon lumalapit sa Diyos, pero yung puso, ang dumi, mga kapatid. Next, number 5 na po tayo, mga kapatid. Include praise for His presence. I-include natin. Si Apostol Paul, si Silas, mga kapatid, ang keepers natin, ang ginagawa nila, nagpuri sila sa Panginoon. Umaawit sila sa Panginoon. Ang tanong ko ngayon, nakakaranas ba tayo ng kahirapan at umaawit tayo sa Diyos? Hallelujah. Mayroon pa ba tayong time na magpuri ako sa Panginoon ngayon kasi nasa gitna ako ng kahirapan? Ganun ang gagawin natin, mga kapatid. Hindi yung tumalikod tuloy tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumalikod sa Diyos. Amen? Include praise for His presence. Include natin ang Diyos. Purihin ko ang Diyos. Purihin ko ang Panginoon na Siya yung may-ari sa puso ko. Amen? Hallelujah. Pag nakita ng Diyos yan, mga kapatid, tingnan mo sila Apostol Paul at Silas. Bigyang nilyanig, mga kapatid. Hallelujah. Ang bilangguan. Hallelujah. At anong nangyari, mga kapatid? Nangatakot yung tinatawag doon, mga kapatid, na mga security. Kasi sila talaga yung hanapan, mga kapatid. Ang sabi niya, huwag kayong matakot, nandito lang kami. At doon, mga kapatid, sa gitna ng crisis, hallelujah, na hinaharap nila Apostol Paul, nagawa pa ni Apostol Paul na maghayo doon sa mga napriso, at doon, mga kapatid, may mga tao nagpabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. Naging testimony niya at nakita ng lahat ang ginawa ng Diyos na pagliligtas kay Apostol Paul at kay Silas. Siguro sa crisis natin ngayon, mayroong itinuturo ang Diyos. Mayroong itinuturo ang Diyos sa atin. Kaso lang tayo, minsan, tayo talaga, mga kapatid, tagang murmurin eh. Aminin man natin o hindi, mga kapatid, kunti lang na problema, murmur agad. Pero sa mga Kristiyano, hindi na ganoon, mga kapatid. Dati yun, mga kapatid. Kaya ang ginagawa nila Apostol, mga kapatid, hallelujah, nangatulog kasi yung mga tagapagmahala, mga kapatid. Nagsigising sila at nakitang bukas ang pinto sa bilangguan at sinabi niya, binunot ng kanyang tapak at magpakamatay na sana, mga kapatid. Sa pagkaakalang nakatakas ang lahat ng mga bilanggo, datapot sumigaw si Apostol Paul. Pag tayo, mga kapatid, nakatakas tayo, tapos yung tao siguro na talagang hayaan natin. Pero si Apostol Paul, hindi ganun ang puso niya. Sumigaw si Apostol Paul na malakas at sinabi sa tinig, huwag mong saktahan ang inyong sarili sapagkat narito kaming lahat. Diba? Hallelujah. Huwag nating takasan, mga kapatid. Yung mga taong nagsiusig sa atin, huwag nating takasan. Panalangin natin sa Diyos. Amen? Patawarin mo kahit ilang beses pa yung nagkakasala sa'yo. Pero huwag ka ng kumpiyansa doon sa mga tao na yun. Pwede ka lang gamitin doon na tatawanan sa iba, pero sa atin, mga kapatid, kung tunay ang puso nating naglilingkod sa Diyos, hindi tayo matatakot kahit ano pang pag-uusig, mga kapatid kong minamahal. Amen? Kahit ano pang pag-uusig natin sa mundong ito. Hallelujah. Sabi nga doon, mga kapatid, na mapalad ang mahabagin sapagkat sila'y mahabagan. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
Mapalad ang magpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang pinag-uusigan dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pag inaalmura o inalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. At mangaggalak kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din kanilang pag-usig sa mga propeta na naguna sa inyo. Wow! Kaya, tanggapin natin. Crisis lang yun. Sino lang yung kalaban natin, ang kaaway? Wala na yun, mga kapatid. Sabi mga ng Panginoon, hallelujah, ay talagang napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Amen? Napagtagumpayan na ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong susuko pagdating sa problema. Sabi niya doon sa John chapter 16 verse 33 na ang bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan sa sanlibutan ito. Ang sabi doon, mga kapatid, mayroon kayong kapighatian, ngunit, anong sabi? Lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig na ang sanglibutang ito. Amen? Kaya wag na tayong laging mabalisa, mga kapatid. Last, mga kapatid, number 6. Stand firm in full armor. Amen? Sa pagharap natin ng mga crisis, mga kapatid, number 6, stand firm in full armor. Stand firm. Tayo, Sister Jean, stand firm. Sister Mars, stand firm. Amen? Hallelujah. Sa ating lahat, Sis Jupay, Sister Geraldine, stand firm. Amen? Sister Bernadette, Sister Grace. Hallelujah. Huwag tayong tumalikod sa Diyos, mga kapatid. Kasi sabi nga sa Matthew, mga kapatid, simula pa lang ito. Paano na? Sa susunod pa talaga na mas mahirap pa na ating maranasan. Ngayon, sinisiraan tayo sa ating pamilya, sa ating mga barkada, sa ating mga kaibigan. Marami yan, mga kapatid. For how many years ako dito sa imo, mga kapatid, maraming sumisira sa akin dito. Pero I stand firm. Bakit? Hindi naman sila nagpapadala sa akin. That ang sabi ng Panginoon, talagang makaroon ka ng pag-uusig. Pero lakasan mo lang ang inyong loob. Dinadaig ko na ang mundong ito. Kaya hindi natin maiwasan yan, mga kapatid. Lalo na't ang Diyos talagang kumikilos sa ating buhay. Kaya huwag kayong masyak. Gawin man nila ang lahat. Sabi pa nga sa pagpupuri, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah na. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin man nila na ako'y baliw. Para sa iyo, Panginoon, lahat ay gagawin. Mainis talaga yung kaaway nyo, mga kapatid. Tapos sayaw ka ng sayawan mo siya, mga kapatid. Talagang galit na yan. Kakainin ka na niyan, mga kapatid. Pero hindi siya makapagtat sa atin. Siraan ka lang ng siraan, pero sabihin man nila na ako'y baliw. Para lang sa iyo, Panginoon, lahat ay gagawin. Hallelujah. Kaya mainis na talaga yun. Hanggang lumayas na yung kalaban natin. Patuloy, meron na naman tayong kalaban, mga kapatid. Hindi talaga matatapos yung kalaban natin. Dahil, hindi kalaban natin si brother, si sister. Anong kalaban natin? Ang espiritu na nasa kanya. Amen? Ang espiritu na nasa kanya. Hindi siya yung kalaban natin. Pero yung espiritu na pumasok sa kanya, yun po yung kalaban natin. Kaya wag natin siyang hayaan. Ipag-pray natin, idulog natin. Kawawa naman din yung kaluluwa na yon, mga kapatid. Sabi nga doon, mga kapatid, plus, stand firm in full armor. Episode chapter 6, verse 10 to 12. Sabi dito, okay, Episode chapter 6, verse 10 to 11. Sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan.
Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Ano daw? Praise the Lord. Hallelujah. Magbihis. Sabi ni Apostol Paul sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ano daw? Dahil, ang sabi sa 12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa masasamang hala or haka sa kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan at dakong kaitas-taasan. Kaya hindi pala yung kapatid natin, yung kalaban natin. Take note. Kaya salamat sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa oras na ito. Sa gitna ng kakrisis, sa gitna ng kahirapan, mga kapatid, tandaan natin, simula pa lang ito. Kaya kung simula pa lang, andap-andap na tayo, paano na lang sa susunod pang darating? Kaya mas lalo tayo ngayon na magmalakas. Magiging strong tayo ngayon. Kasi simula na to sa paghihirap. Amen? Nagmahal na, puro na lang bagulbol yung Facebook, mga kapatid. Puro na lang murmuring. Wala naman talaga tayong magagawa. Tanggapin. Lord, salamat kahit ganito na ang kilo ng bigas, 100 na ang kilo ng bigas, pero may pangbili pa rin ako. Kasi yung iba kasi, iniisip yung bukas. Sabi ng Matthew, mga kapatid, hallelujah, na bakit kayo mahihirapan pa sa bukas? Sabi nga niya na, tingnan mo nga yung mga leryo o yung mga tinatawag na dinadamitan kahit malaya man sila, yung mga bulaklak. Tayo pa kaya na mas mahigit o mas higit pa tayo, mga kapatid, sa leryo o sa mga kahoy o sa mga langgam, mga kapatid. Kaya, kung anumang krisis na meron ngayon, ibig lang sabihin na hindi talaga mali at hindi sinungaling ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen? Hindi po sinungaling ang Diyos. Pwedeng sinungaling lang yung mga tao na nakaharap natin na haleluya, pero ang Diyos, hindi siya nagsisinungaling, mga kapatid kong minamahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon at dadako po tayo sa altar calling, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. I feel the presence of God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa buhay nila Silas at Apostol Paul, Panginoon. Hallelujah na sa gitna ng kakrisis sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pero nandoon ang inyong power, nandoon yung pagyanig, nandoon yung payapa dahil sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, sa buhay nila, Panginoon. Nabigyan namin ng pansin, O Lord God, na kahit pala sa gitna ng aming crisis sa buhay namin, Panginoon, paano namin harapin, Lord God? Kailangan namin, Lord, na lumapit sa iyo. Kailangan namin, Lord, na doon sa iyo, Lord, mapayapa kami, Panginoon. Kaya salamat sa inyong lingkod na inyo po akong ginamit, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo po ito lahat, Lord God. Wala po aking salita, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Na kahit man sa kabisihan ko, Panginoon, patuloy mo pa rin ako, Lord, na ginagamit. Lord, patawarin mo po ako, Lord. Kung ako man ay maraming pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. Kung marami man ako na-decline ng mga schedule, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, na isa ako na tinuturuan mo sa oras na ito, Lord God.
Kaya salamat, Lord, hallelujah, sa BR na ito, na binigyan mo po ako ng pagkakataon, Lord, na makapagbahagi, ikaw mag-bless sa mga anak mo na ito, Lord, sa aming owner, Sister Jane Candilanza, sa aming resident pastor, Carlo Almira, at sa lahat pa, Lord God, sa aming mga pastor, Pastor Jimuel, Pastor Rosalyn, Panginoon, Brother Angel, Santiago, at sa lahat ng mga Cheryl, Lord God, hallelujah, patuloy mong pagpalain ang mga anak mo na ito, Lord Jesus. At bakuran mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Lord, na ang salita na ito, Lord, ay hindi maging sayang sa aming mga puso, isipan, Panginoon. At sa iyo namin itinataas ang gawain na ito, Lord God. Hallelujah, sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Hallelujah. At wala na tayong oras. Ibabalik ko na po sa ating MC. At maraming salamat sa inyo, mga kapatid kong mga mahal. God bless us all. I love you with the love of the Lord. Thank you, mga kapatid kong mahal.